nagiging diversion na rin kasi yung question of political dynasty eh. Parang yun ay naging misdiagnosis ng tunay na problema ng ating bansa. Na ang tunay na problema ay more of corruption in government and control ng mga negosyante sa ating politika. Hindi yung maraming mga magkamag-anak na nasa mga pwesto sa gobyerno. Pero kung pinag-uusapan na natin ng mga reforma sa politika na talagang makakatulong, hindi yung pag-regulate sinong pwedeng mag-occupy ng mga posisyon. Dapat bawasan ng mga posisyon. I think nabanggit ko naman na din ito noon, pero kaya lang naman nagkakaroon ng political dynasty dahil ang daming mga pwesto sa Kongreso, 318. Kaya may mga mag-asawa, magkapatid. Eh kung gawin na lang natin 100, ang mga posisyon sa Kongreso, malaki pang matitipid ng ating bayan. Kung tanggalin na lang kaya yung mga congressman. Maganda. I mean, party list. Marami naman mga ayaw na maging unicameral kasi ang isip nila baka yung mga nasa Kongreso makikinabang kung wala ng Senado. Kung saan may halos 1,000 mga kababayan tayo mula sa Batangas na araw-araw nagrarally para ibaba ang VAT at ibaba ang presyo ng langis. Ang layo niyan, Kong, ha? Sa taga Batangas pa, pumunta rito. Ba't hindi nyo na lang sa Batangas ganapin yan? Eh, yung Kongreso nandito eh. Ayun. Kung para ipababa ang VAT o hindi ipababa yung presidente, linawin lang natin. Ang sinasyan nila, bumaba. Bumaba. Okay. Kung anong ibaba, dapat sa inyo na lang. Yung VAT ang kasi yan ang isa sa inaano ngayon ni Kong, ang pinaglalaban niya ay dahil sa krisis, yung VAT ibaba o kaya naman ay tanggalin. Tama po, Kong, di ba? Simulan natin. Di negosyante kasi si Kong Leviste. So alam niya kung paano yung sistema ng mga presyuhan, hindi ba? So sa tingin mo ba, yung mainit na issue ngayon diyan sa pagtaas ng presyo ng diesel, katanggap-tanggap ba yung ganung kalaking itinaas kahit na meron pa tayong enough na stock? Well, first of all, by the way, thank you for having me kasi maraming nga tayong tatalakayin tungkol sa ekonomiya, pati na rin yung mga flood control questions from before. At bago natin pasukin ang mas malalim na diskusyon sa ekonomiya, gusto ko ding sabihin na nalulungkot ako na medyo natakpan na ang flood control issue. At sana in this episode, we will continue to keep alive the discussion. That's also one of the reasons why initially ayaw kong mag-participate sa mga hearings sa Kongreso tungkol sa kung ano-ano dahil nakikita ko na nagbe-benefit yung mga nasangkot sa flood control issues sa pag-divert na ng attention sa usapin ng ekonomiya at ayokong maging complicit naman dyan. Pero kung meron tayong episode ngayon, we can talk about the economy and then we can talk about flood control. But on the VAT, I just think that it's evil that instead of collecting taxes from the big corporations, which is really what the fuel excise tax, which is now being suspended, is for, we're instead collecting taxes from ordinary Filipinos. Kasi ang VAT ay binabayaran ng lahat. At ang Pilipinas ang may pinakamataas na pagtaas ng presyo ng langis among our nearby ASEAN countries. Kaya hindi po maaaring sabihin na ito po ay global crisis at hindi kasalanan ng pamahalaan. Kaya mas mataas pa ang binabayaran natin dahil tayo nga may pinakamataas na VAT sa Southeast Asia na hindi pa isinususpendi ng pamahalaan. At ang DOF ay nagsasabi na pinag-aaralan pa nila ang pagsuspende ng VAT sa petroleum products. Kaya sana hindi magiging futile ang mga rally o ang mga pangangampanya ng ating mga kababayan para ibaba ito dahil bukas pa sa posibilidad na ibaba ang VAT ang ating pamahalaan at pag mas dumami pa ang ating mga kababayan na nananawagan para dito, then sa tingin ko magre-react ang ating gobyerno. Dahil parang ganyan din yung pattern na nakikita natin. Kapag tahimik, walang aksyon. Pero pag mainit na ang issue, bibigay ang ating gobyerno sa kagustuhan ng mga tao para manatili sila sa kanilang pwesto. Kong, siguro itanong muna natin kasi pag-uusapan natin tong VAT na inyong pinaglalaban.
marami kasi nagsasabi ng mga kababayan natin, lalo na yung mga ordinaryong Pilipino, na di naman kami nagbabayad ng tax di naman kami apektado dyan sa VAT. Kayo, ipaliwanag nyo sa ating mga kababayan kung saan ba kinukuha yung VAT, paano ba tayo nakakaltasan ng VAT nang hindi natin napapansin? I think ang VAT ang isang buwis na binabayaran ng lahat. In the beginning, we had to make a choice. But what we didn't realize was how far we were willing to go. Saan naman magkakaroon ng source ang gobyerno para sa pondo, para pagsilbi sa taong bayan? Siyempre, pag binawasan mo kita ng gobyerno, maaaring maapektuhan yung mga ospital o di kaya naman yung Programa. Programa ng gobyerno sa schools. Kasi tandaan natin, doon din kinukuha yan eh. Paano magiging solusyon kung sakaling ibaba o tanggalin ng VAT? Thank you for that question. If I can answer in detail, ang 2026 national budget ay nasa 6.7 trillion pesos. At ang sinasabing mababawas sa tax collections ngayong 2026 kung tatanggalin yung VAT sa petroleum o kung ibaba ang VAT from 12 to 10%, ay sabihin po natin for the sake of argument, 250 billion pesos. Yan po ay wala pang 4% ng ating 2026 budget. At ang Kongreso ay may pagdinig nung Wednesday kung saan ipinagmalaki ng Department of Budget and Management na meron na silang mga na-identify na non-essential operating expenses sa halaga ng 150 billion pesos. Natuwa ako, akala ko sasabihin nila, tatanggalin nila lahat ng mga non-essential operating expenses. Pero ang sinabi nila, 20% lang ng mga hindi kinakailangang gastusin ito ay tatanggalin nila. Kasama po dito ang traveling allowance ng mga government officials and congressmen and senators, ang representation expenses, ang iba pang mga allowances para sa seminars, at ang computation nila ay ito ay 150 billion. Tinanong ko naman, ang confidential funds na 11.6 billion, kasama ba dito? Ang budget ng Presidential Communications Office na 2.46 billion pesos, kasama ba dito? Ang 22.9 billion pesos para sa ASEAN Summit, kasama ba dito? Hindi pa siya kasama. Kaya kung isama-sama natin lahat ng mga tunay na hindi kinakailangang gastusin ng ating gobyerno, makakabuo tayo ng 250 billion pesos. At hindi dapat lang partial nating bawasan ang itong mga non-essential kasi ang sinabi ko naman, nung COVID naman, wala tayong mga seminar para sa mga government officials. Walang mga travel sa mga foreign conventions. Pero hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang mga business as usual sa mga government offices. At parang low-hanging fruit, it goes without saying na dapat tanggalin itong mga non-essential expenses para makabuo ng 250. Pero para mas lalong makatulong pa, dapat hindi lang yung 250 na ito ang tatanggalin. Maaaring mas malaki pa ang bawasan sa ating either tax burden or pwedeng ibalik sa mga tao kung for example magkaroon ng mga bagong revenues ng gobyerno. Kasi dalawa po yung side of the equation. Lower expense and higher revenue na hindi manggagaling sa mga ordinaryong tao. Ang obvious na solusyon para magkaroon ng mas makatarungang buwis ay gumawa ng buwis na nagtatarget lamang sa mga bilyonaryo. At may mga mekanismo din na pwede kong ding banggitin mamaya para may targeted tax para sa mga pinakamayayaman na hindi babayaran ng mga ordinaryong Pilipino. At panghuli, meron din napakalaking tax evasion sa ating bansa both sa BIR at sa Bureau of Customs. At tinanong ko din sa congressional hearing kung 1/3 ng ating mga tax revenues ay ine-evade. At ito po ay sa customs lang, aabot sa sabihin po natin 500 billion pesos per year or at least a few 100 billion pesos per year. Then bakit natin hindi talakayin na lang paano natin masugpuin ang korupsyon sa mga ahensyang ito para hindi naman manggagaling sa mga ordinaryong Pilipino ang revenues para sa mga essential government services kung hindi manggagaling na lang sa mga sangkot sa korupsyon kung sa DPWH man o sa customs man. Pero ang tanong, bakit hindi na lang i-push ninyo yung non-essential ang tipirin instead of
touching the VAT? Kasi non-essential pa lang, 250 billion na. Kung tipirin nga yung non-essential, then makaka-afford ang gobyerno na bawasan ang VAT. Kasi yung VAT will result in a, let's say, 250 billion pesos decrease. But if you save on the non-essential, then the government can fund the lowering of the VAT. Kung tama yung sinabi ng mother mo, no, na bawasan yung luho, siguro. Yung mga travels, yung mga unnecessary expenses ng gobyerno. Pero ang tanong kasi dito, dito sa VAT, ito ba ay makakatulong talaga sa mga Pilipino kung babawasan itong VAT? Or hindi ba po pwede na i-trace na lang itong mga tinatawag natin na mga lumalabag sa batas ng BIR, itong mga tax evader, para mabawi natin yung nawawalang pera sa gobyerno? Kaya nga natin gustong either bawasan ng gastos o hanapan ng additional revenues para mababaan natin ang VAT na binabayaran ng mga ordinaryong Pilipino. Hindi ba po pwedeng hanapin natin or i-trace natin kung sino itong mga tax evader? Like nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Yung mga malalaking negosyante, pinagbayad niya. Binawi niya yung pera na hindi binabayad. So, hindi ba natin pwedeng gawin ngayon yun? Yun nga po ang talagang kailangan gawin. At speaking of that, ang isa pang malaking source of lost revenue sa ating gobyerno, ang smuggling ng tobacco products. Yes. Hindi lang ang petroleum products at ang ibang mga agricultural imports. At ang isang magandang naging resulta ng mga tax reforms nung previous administration ay ang pagdagdag ng buwis sa tobacco, Yes. sin tax. At nakikita ko din sa Kongreso na hindi natin tinatalakay ang mga sin taxes o ang mga taxes na sinasabi ng lahat ng mga eksperto ang pinakaunang dapat patawan dahil may mga malalaking kumpanya na maaapektuhan sa mga buwis na ito at ang hindi nga napapansin sa ating traditional media ay ang kontrol ng mga malalaking kumpanya sa agenda sa Kongreso. Ano po ang importante? Ngayon kasi nagbibigay ng ayuda yung gobyerno pero hindi lahat nabibigyan So, kung mabawasan natin ang tax, so pwede ba pagsabayin yan? Bawasan yung VAT and then at the same time may bibigay ng ayuda? Kaya ko po nabanggit na baka hindi lang 250 billion ang dapat nating ma-generate in savings dahil para babaan ng VAT, kailangan mag-generate ng savings. Pero para dagdagan din ang ayuda sa mga affected sectors, then kailangan ng additional revenues pa galing sa mga buwis na hindi babayaran ng mga ordinaryong Pilipino. At ang offer kasi ng gobyerno so far ay 5,000 para sa mga PUV drivers, kasama ng mga tricycle drivers. Pero so far, maraming mga tricycle drivers sa buong bansa hindi pa nakatanggap nito. Yes. At ang farmers and fishermen daw, 4.1 million of them, ay mabibigyan ng 2,325 pesos. At nakakalungkot nga na ipinagmamalaki ng ating gobyerno na magbibigay pa sila ng 2,325. Wala pong basihan sa pangangailangan ng mga pamilya nila ang halagang yan. Yan lang ang na-afford ng gobyerno base sa ating budget. Pero kung madadagdagan natin pa ang revenues from progressive taxes, then makaka-afford ang ating gobyerno ng mas malaki pang tulong para sa mga targeted sectors. Pero ako po ay medyo cynical din sa ayuda ng ating gobyerno ngayon dahil ang nakikita natin pag nakakausap natin ng mga tao sa ground, maraming mga hindi nabibigyan. At yung mga malapit lang sa mga political leaders ang madalas nabibigyan. At ito po ay nagiging isang paraan para maka-exercise ng political control sa iba't ibang mga lugar at system of patronage ang ating gobyerno. At ang lumalabas nga yan ang naging isa sa mga flagship programs ng ating administrasyon ngayon na sana tigilan at buksan naman ang discussions for more tax breaks instead of more ayuda. Tigilan yung pagnanakaw, no? Yung number one. Opo, pero ang paggamit ng ayuda as a means to control the political situation ay parang din pagnanakaw. Kasi ang ayuda ay dapat gagamitin para sa tao, hindi para sa political agenda
ng mga politiko. Parang na rin sila nagnakaw ng pera ng bayan para pakinabangan ng sarili nilang interes. Kung diretsong tanong, no? Pwede mo bang pangalanan sino yung humaharang dito? Kasi obviously, sangayon ako, talagang tanggalin na yung VAT na yan eh. Talagang perwisyo yan. Etong si Batman, talagang yan ang perwisyo eh. Pero dapat mabilis pa sa 4:00 yan. Dapat nung tumaas agad ng gasolina, talagang tinanggal agad-agad yan. So definitely, may humaharang dyan. Sino may influence? Sino ang ayaw matuloy ang VAT na yan? Baka pwede mo nang pangalanan, diretsuhin natin. Okay. Ang aking panukalang batas para ibaba ang VAT last year ay sinuportahan ng karamihan ng mga miyembro ng Committee on Ways and Means. Pero ayaw ng committee i-schedule yung botohan nito hanggat hindi maaprubahan ng Department of Finance. At ang Department of Finance ay nag-submit ng position paper tutol sa pagbaba ng VAT at ang position paper na ito ay pinirmahan ni Secretary Ralph Recto. So sa madaling salita, si Batman, tsaka yung mga tao niya ang talagang pumipigil nito. Walang personalan, matter of fact diretso lang. Hindi pinagbotohan pa ng Kongreso ang pagbaba ng VAT dahil sa position paper ng Department of Finance na pinirmahan ni Secretary Ralph Recto. Ito bang committee nila Ridon? Saan kaya to? Sangayon kaya sila dito sa... Alam nyo, kaya gusto kong pagbotohan na ito sa Kongreso kasi walang congressman na on the record umaamin na ayaw nilang ibaba ang VAT. At I think kung malaman ng lahat ng mga constituents nila na may ganitong panukalang batas, kahit anong position paper ng Department of Finance, I think the people's will should prevail to lower the VAT. Pero sa tingin ninyo, kung sakali lang na matanggal nga tong VAT, mababawas kaya to sa presyo ng gasolina? Kasi ako duda rin dito dahil humingi ng emergency powers tong presidente. Pero wala namang nangyari, di ba? Nag-grant naman yung emergency powers. So baka ito, sinasabi nila wala din silang control sa presyo ng langis. Kahit alisin nila yung VAT, baka mamaya magbabawas lang sila ng piso, utang na loob pa natin. Actually, totoo yan. Lalo na when it comes to the fuel excise tax. Kasi ang fuel excise tax ay binabayaran ng mga malalaking kumpanya at depende na lang sa kanila kung i-pass on ito sa mga consumers. Pero yung VAT naman, binabayaran natin sa ating mga resibo. Nakikita natin yung porsyento ng VAT. Kaya siguro yan ay mas makaka-translate into savings. Baka itataas lang nila yung presyo kung kunwari na mas mataas tapos aalisin yung VAT. Pero ang suma total, parang yung sale. Diba minsan itataas lang nila yung presyo, kunwari isi-sale ng 20%. Pero ang total niyan, kasi hindi natin kontrolado itong mga, parang may kuntsabahan parang may monopoly. Yun nga din yung lumalabas na isang possibility na may collusion ang mga gas companies sa kanilang mga presyo. Pero ang isang textbook solution dyan ay gumawa ka na lang ng gasolinahan at magbigay ka ng mas mababang presyo. Ayun, maganda yun. Pumasok ka na lang sa gas station. Pangarap ko yun Comment na lang ako. Kasi nakapanood ko yung mga hearing mo. 2% lang yung mabawas. Kaya gusto ko sanang gumawa ng mas malaki pang savings sa ating national budget o mas malaking karagdagang revenues. Kasi kahit kung 10% ng VAT natin, mataas pa yan kumpara sa ibang mga bansa. May mga OFW nga nagko-comment tungkol sa VAT sa kanilang mga places right now, and may ibang mga bansa 5%, 6%. Kaya mas maganda kung mas malaki ang matitipid natin para mas ibaba pa ang VAT. Kaya nga, nagulat na ako, bakit 2% lang? Bakit hindi mo ka ginawa? Yung 10 nga ayaw nilang aprubahan Lalo na kung mas Sino bababa kaya pa. mga hayop na congressman na yan? Baka may kumamawala na. Ganito po kasi Baka pwede mong pagsabihan yung mga busy sa impeachment. Araw-araw impeachment nyo Pero yung mga kasamahan mo, ayusin yung VAT. No? actually napansin ko ngayong Lunes meron kami ulit pagdinig tungkol sa oil crisis. Tapos sa Miyerkules at sa Huwebes meron din. 3 araw pinilit na may hearing next week kasi sa Martes
may hearing naman tungkol sa impeachment. Kaya parang pinalabas nila na hindi lang impeachment ang ginagawa namin sa Kongreso kasi may mga hearing naman tayo tungkol sa oil crisis eh. Pero wala naman kalabasan yung mga hearing tungkol sa oil crisis. Kaya ang hope ko nga is magkaroon pa ng public clamor na hindi lang tayo magkaroon ng hearing for the sake of a hearing, pero magkaroon ng action which I can say concretely should be to vote on lowering the VAT. Eh, bakit hindi na lang natin gawin yung rally doon sa Batasan instead doon sa Luneta? Teka, kailan ba ito mag-air? Live ba tayo? Nakalive ko yun. Nakalive ko, hindi ko alam. Teka. Dadalhin nga natin sa Lunes sa Batasan. Yun. Pero baka naman nakikinig sila at biglang nakaabang na sila pagdating namin doon. Ako magkano, kasama ako. Ako. Sigurado ka ha? Pag wala, tanggalin Ako ko dito. ako magpo-frontliner, okay? Para mahirapan sila unawain ako. Pero kaya tayo nagbe-build up ng public support para sa pagbaba ng VAT. Kaya gusto nga natin dalhin sa Kongreso sa Lunes at sa susunod na linggo ang panawagan ng mga ordinaryong tao na hindi ibaba ba ang kayo, VAT. kasi napanood ko yung hearing nyo, yung secretary hindi rin umattend. Nung pinoint out ni Congressman Irice na wala siya, umatenda siya. Oo, yung sumunod. Opo. Oo. Hindi kasi alam naman natin na talagang matindi yung krisis sa ating na dinadaanan ngayon. Tapos sabi nga ng iyong mother na February pa yan eh. Hanggang ngayon parang walang galaw na nangyayari. Sa akin sa tingin ko, tungkol kahit dun sa VAT na sinasabi ninyo na bawasan, bakit tila sa tingin ninyo ay ayaw talaga ng mga congressman? Anong pinakapunot dulo bakit ayaw nilang ibaba? When it comes to congressmen, wala naman silang posisyon sa ayaw nila. Oh. Hindi lang nag-express masyado ng opinion ang ibang mga congressman kasi naghihintay lang sila ng direction mula sa liderato ng Kongreso na nakikipag-coordinate naman sa executive. Kaya yung minsan mga sinasagot na bahala ang Kongreso kung ano yung gagawin, hindi yung totoo. Lahat po ito ay in coordination with the leadership. So ibig sabihin, it's really Leadership. Marcos. Kung sino man si leadership. So si Marcos talaga may ayaw na tanggalin bawasan itong VAT. Ang maaari naman natin i-analyze na behind not lowering the VAT is people who are there noon pa. Kasi ang VAT ay 12% naman noon pa, di ba? At ang ating pamahalaan ay siguro nakikinig na lang sa mga rekomendasyon ng mga tao na nandun noon pa. Na si Recto kasama doon. Pero na siyang gumawa nung Pero sino VAT na to. sino ba ang nakikinabang sa mataas na VAT? Ang mga mayayaman. Bakit? Kasi imbes na ang mga mayayaman ang magbayad ng buwis, ang mga ordinaryong tao ang nagbabayad ng buwis. Kaya ang sinasalamin nito ay meron tayong mga economic policies sa ating bansa na pabor para sa mga mayayaman at kaya ko nga gusto sanang buksan ang issue ng campaign donors eh. Kasi doon natin nakikita without any dispute, malinaw naman sino ang mga backer ng mga politiko na inihahalal natin. At yun po ay mga malalaking kumpanya na nakikinabang sa mga polisiya ngayon ng Kongreso. Pero tanong, eto. Kung gusto ni Marcos na ibaba ang VAT, posible ba na agad-agad din sa Kongreso? Sa tingin mo ba, siya yung nagdedesisyon ngayon? Hindi, buhay pa ba? Buhay pa. Hindi, yun. Tanong lang po yun. Tanong nililinaw. Hoy! Ang mga... Sa tingin ko, kung sino man yung mga nagpapayo noon pa na itaas ang VAT at manatiling mataas ang VAT, sila pa rin. Pero ang nangyayari ngayon, pinapanigan ng ating pamahalaan ang mga rekomendasyon at ang mga interes ng mga mayayaman. Batanggenyo rin yun Di ba? Opo, pero kahit naman ng mga individual na pabor sa mga polisiya, na pabor sa mga mayayaman, ay parang nagtatrabaho lang din naman para sa interes ng mga sumusuporta sa kanila. Kaya yun nga yung tunay na issue dito eh. Hindi yung isang politiko, kung hindi
ang ating gobyerno ay pabor sa mga mayayaman. Hindi, pero sandali kong, tatanong na iba, baka sabihin kayo ba kung wala kayong funder ng mga mayayaman? Kaya ko po nababring up ito kasi hindi ako nakakapag-accept ng contribution mula sa sino man sa aking eleksyon. Ang actually mga campaign donation declarations ng mga politiko ay lahat sinungaling. Sinasabi nila na a few million lang ang ginastos nila sa kampanya o natanggap nila mula sa mga donors. Pero sa katunayan, para ka maging senador, nowadays, average, baka kailangan mo ng 1 bilyong piso. Para ka maging congressman, baka kailangan mo ng 200 million pesos. Meron iba na mas mababa, meron iba na much, much higher for both positions. At ang iba naman dyan ay walang ganong pera. Kaya sila nandun dahil sa mga tao na after the election, sasabihan sila paano sila dapat pumoto pagdating sa mga issue tulad ng taxation. Kung, di ba meron kang batas o yung bill na ibaba yung ng 10% yung VAT natin? Bakit ipaliwanag mo nga bakit hindi matuloy-tuloy yan? Kasi nga, sinasabi ng lahat gusto nila pero hindi naman kinakalendar para pagbotohan. Pero sabi mo kung muntik na parang muntik nang matuloy na biglang ano bang nangyari? Kasi dyan? nagsulat ngayong Department of Finance na masyadong malaki ang mababawas sa ating mga tax revenues kapag bawasan ng VAT. At sinusundan naman ng Kongreso ang rekomendasyon ng Department of Finance kahit na ang sinasabi ng ehekutibo ay bahala na ang Kongreso sa gagawin nila. Hindi ko kasi magets yung ibang bansa. Tayo kasi ang may pinakamataas, 'di ba? Alam naman natin 'yan. Tayo ang may pinakamataas na VAT dito sa Southeast Asia, 12%. Pero yung ibang bansa na mas mababa yung VAT, mas maunlad sila. Unlike sa atin, ang taas-taas. Pero bakit ganito tayo ngayon? Ano sa palagay mo? Kaya nga tayo hindi maunlad at ang lumalabas for every peso of government spending, minus yan sa growth ng ating ekonomiya. So parang ang lumalabas dito kung yung mga negosyante talaga ang may ayaw. Hindi, meron portion dito para sa mga negosyante which is yung kinokolektang buwis ay manggagaling sa ordinaryong Pilipino. Pero meron din portion para sa mga politiko which is kung ano man ang kinokolekta, inilalagay sa mga proyekto na pinapakinabangan ng mga politiko. So both businessmen and politicians will benefit. Yung natatalo, yung mga taxpayers. So ibig sabihin ko, kaya ayaw nila ipatanggal yan kasi talagang pinapakinabangan nila o rekta sa bulsa nila, ganun. Ang mga politiko, importante sa kanila, mataas ang ginagastos ng gobyerno. Ang mga negosyante, ang importante sa kanila, wag sila kung hindi ang ordinaryong Pilipino ang magbayad ng buwis. Kaya nagkasundo yung dalawa na sige, manatiling mataas ang ginagastos basta yung buwis manggagaling sa ordinaryong Pilipino. Lugi tayo dun, na ordinaryong Pilipino. Kung hindi ba napupunta lang sa maleta to? Kaya nga, imbes na tumaas ang GDP growth natin, bumaba. Kasi hindi naman maganda yung mga naging projects sa spending na ito. Halimbawa, sabi kasi nila malaking mawawala sa gobyerno pag inalis yung VAT. Pero kahit alisin yung VAT, basta alisin yung maleta, we can survive. Opo, pero at this point, nawalan ako ng pag-asa na gaganda pa ang implementasyon ng ating gobyerno sa mga proyekto. Lalong-lalo kapag malaki ang ating budget. Kaya ang nakikita kong pinaka siguradong solusyon para bawasan ang korupsyon ay bawasan na lang ang ginagastos ng gobyerno. Yun naman kasi ay natural na consequence. Kapag marami kang pera, mag-aaksaya ka. Yes. Pero kapag maliit lang ang budget mo, mas magtitipid ka at baka mas mabusisian ng mga Pilipino kung saan napupunta ang pera. Kaya paano natin i-implement yun, Kong? Yung pagbabawas ng spending ng gobyerno, inaaprubahan yan ng Kongreso. Tapos kasama yan sa pagpo-forecast ng mga ahensya ng gobyerno. First of all, I think one of the real checks and balances that remain in our country are the fact that Congress and the Senate will have to approve the budget. And the budget season later this year will be interesting because I think there will be a lot more opposition now
to approving as big of a budget after all of the failures of the government's implementation of programs. Pero ang isang unfortunate na reality din siguro ay mapilitan tayo na wag masyadong palakihin ang ating budget dahil naubusan na rin tayo ng pera. Dahil baka hindi to kasi na-appreciate ng mga tao. Nung 2016, baka wala pang 4 trillion ang national budget. Tapos naging 5 trillion by let's say 2022. Pero biglang lumaki naging 6.7. Mas malaki ang pagtaas ng spending ng gobyerno kaysa sa laki ng ating ekonomiya. At ang serbisyo naman ng gobyerno ay hindi gumanda. Kaya ang punto ko ay meron tayong fiscal space tinatawagan para gastusin ang karagdagang mauutang ng ating gobyerno para sa mga magagandang proyekto. Yun ay sa mga taong 2023, 2024 at 2025. Meron tayong karagdagang sabihin mo 1.5 trillion pesos na pwede sanang gastusin o 500 billion pesos per year for 3 years. At doon sa mga flood control at iba pang ganung klaseng mga proyekto napunta ang ating fiscal space. Pero dahil nagawa na natin yun, ang ating national debt ay aabot na sa 19 trillion pesos ngayong taon at hindi na makakapag-utang pa ang ating bansa ng much more additional percent of our GDP. Kaya wala na rin tayong magiging option to spend on other more important things. So, mismanagement, Kong, no? Mismanagement. Ibig sabihin, sobra-sobra yung ginagastos natin kaysa sa pumapasok sa atin na wala naman tayo nakikita ng resulta. For the last 2 years, Yes. the result of which is hindi na tayo pwedeng gumastos ng kasing laking additional pa sa mga susunod na mga taon. In fact, ang sinasabi ng iba, baka ang GDP growth natin this year was just gonna be 2 or 3%. Eh, ang pagtaas ng population natin at ang inflation combined ay mahigit pa dyan. Ibig sabihin, on real terms per capita, maybe one of the first times that our growth will actually be below our economy's real growth per capita, that ang Pilipino ay magiging mas mahirap ngayong taon sa mga nakaraang mga taon at ang services nga natin ay kailangan mag-cut back kaysa mag-improve pa. So, ibig sabihin, yung susunod na administrasyon, mahihirapan siya i-manage ngayon. Kasi sobra-sobra na yung utang natin. Hindi na tayo po pwedeng umutang kung saan-saan dahil hindi na tayo pagkakatiwalaan. Dahil Actually, over the past few months, sobra akong nalungkot sa future ng ating bansa nung na-realize ko nga na kahit ganong kaganda ang mga susunod na mga leaders ng ating bansa, ang laki na ng ating utang at hindi lang po utang ang problema. Ang ating, for example, power industry ay hindi naman sa national budget umaasa kung hindi pribadong sektor. Pero nakatali na sa mga kontrata sa mga kumpanya sa mataas na presyo for the next 20 years. Ang ating infrastructure ay tataliin din sa mga kontrata sa mga pribadong kumpanya sa mga matataas na presyo for the next few decades. At in fact, ang ibang mga nationally owned assets ay sinasabing ibebenta din. Kaya parang hindi mo na maibalik ang opportunity para pagandahin pa ang ating ekonomiya. Kaya on one hand, napaka sama ng outlook ng ating bansa, lalong-lalo po dahil sa tagal na naghihirap ang mga Pilipino, hindi na rin natin na advance ang ating economic competitiveness, ang ating education, ang ating foreign investment. At nung 2016 to 2019 pre-COVID, napakalakas ng prospects ng ating bansa for foreign investment. Yung pinaka malaking disadvantage natin ngayon ay doon na sa ibang mga bansa napunta ang foreign investors, wala nang gusto mag-invest na foreigner sa Pilipinas. Yes. Kaya ang unemployment ay magiging malaking problema din. At unfortunately, it seems na medyo lumiit na yung window para makaimbita pa tayo ng mga foreign investors para lumaki pa ang ating ekonomiya. so, malabo po pala na bawiin natin. Halimbawa, Meralco, yung tubig, Maynilad, hindi siya pwedeng bawiin ng gobyerno kasi nakakontrata siya eh. Opo, kaya ini-explain ko lang na
napakalaki ng mga problema ng ating ekonomiya dahil hindi lang sa 19 trillion plus na utang, kung hindi din yung mga nakalock-in na mga matataas na presyo sa lahat ng ating mga utilities, na ang resulta nitong lahat, bakit naman papunta sa Pilipinas ang investor kung saan mataas ang buwis, mataas ang utilities, pero pangit ang serbisyo? Doon na lang sila sa ibang mga bansa. Hindi kaya sinasadya nila talaga yan para palubugin yung Pilipinas? Parang gano'n lang nangyayari eh. Well, kahit naman yung mga kurakot, hindi makikinabang na maliit ang ekonomiya ng Pilipinas, pero basta iniisip nila na kumita na lang tayo habang nandoon tayo, at kapag pigang-piga ng Pilipinas, anyway, abroad naman ang yaman natin. Yun. Kong, si Kong Toby, gusto niya masuspend yung yung tax, yung 12%. Pwede ba yun? Kung baga, habang may crisis tayo sa langis, habang mataas yung gasolina natin, pwede bang isuspend muna natin yung 12%? Kaya ko nga sinabi na gusto ng mga congressman at senador na tanggalin tong VAT na to kasi napakarami. In fact, may mga nag-share pa sa akin ng ibang mga articles kanina, ng ibang mga nagpahayag din ng kanilang suporta para sa pag-suspend ng VAT sa petroleum products. Kaya dapat pagbotohan na lang ng Kamara at mangyari na yan. Yung sinusulong mo kong, di ba iba na finance secretary ngayon? Baka pwede follow up. Kaya ko nga sinabi na hindi lang isang tao yung umaharang dito kasi Sino ba yan? Sino yan? basically nag-uusap-usap yung mga negosyante at ang liderato ng ating gobyerno Nagsabuhata na. na sige, bahala kayo sa nakawan nyo, pero huwag nyo kaming buwisan. Kilala mo yan, Kong? Yung mga yan. Yan. Hindi, mismo yung pangalan mismo. Pangalan ng mga kaisa. Ipo-point out Babae, ko na lang. lalaki, Kong. Yung Babae, isang lalaki. mga hindi masyadong napag-isipan ng buti siguro ng mga politiko, madalas silang uma-attend sa mga events ng mga negosyante. Doon mo makikita sino yung donor nila sa kampanya. Di ba? At hindi masyadong binubusisi siguro paano nakinabang sa mga polisiya ng gobyerno ang mga kumpanyang ito, lalo na yung mga dinner hosted by this, di ba? O sa mga social events nila, sa mga council nila. Hindi masyadong nabubuksan kasi sa traditional media ang conflict of interest ng mga pribadong negosyante sa mga politiko. Pero pinapost naman nila sa social media ang mga kaugnayan nila. So, konektado rin pala dyan yung sinabi kamakailan lang ni Kiko Barsaga na ang promotor talaga ng sa Congress ay si... Actually, ang buong kongreso ay kinokontrol ng mga negosyante. At alam naman ng marami na maraming mga partido dyan ay may kaugnayan. At pati naman ang mga hindi na sa partido ng mga negosyante ay may kaugnayan din sa mga kumpanya. Kaya kung napansin nyo, Pero hindi ba masama yun na makipag-usap ang mga congressman sa mga... opo, kaya actually ako, medyo ayaw kong masyadong makipagplastikan sa kongreso na pinapalabas ng iba na para sa reforma, para sa tao tayo, pero ang katotohanan naman, maraming mga tao sa gobyerno ay nandyan para protektahan ang interes ng mga negosyante. Pero buti hindi kayo natatakot, Kasi kay Barsaga, niyari siya doon kay Rason, Di ba? Na alam naman natin, Yung nangyari kasi doon, pinailan ng kaso. Kaya ang maganda siguro, konsulta ni Kong Kiko, who by the way, kakasama ko lang siya sa Liwasang Bonifacio, na kumuha siya ng magaling na abogado para kahit na makasuhan siya, ay sigurado siyang mananalo sa kanyang mga Kasi parang kaso. nagtutugma doon sa sinasabi ninyo na mayayaman talaga ang nasa likod nitong mga congressman. Opo. So, can we say na somehow may punto yung sinabi ni Congressman Kiko? Lahat ng ating mga economic policies ay ginagawa in consultation with at hindi nga ito itinatago. Kasi may mga council nga ang ating gobyerno with businessmen, di ba? Hindi naman siguro gumagawa ng mga council ang ating gobyerno sa mga negosyante dahil lang naniniwala ang ating gobyerno na ang mga negosyanteng ito
ay may magandang mga idea. Ito po ay kapalit ng mga nakaraan ng mga transaksyon. Pero ang vocal ba sa Congress, somehow, kayong dalawa lang? Wala ba kayong makakasama dyan na talagang nakikipaglaban din na matanggal na itong VAT? Pag tungkol sa VAT, maraming mga kakampi nga. Yung totoong kakampi iba Opo, yung kasi- kakampi nyo ako pero pagdating sa botohan, nawawala na. I think marami naman mga totoong gustong ibaba ang VAT at nasa liderato nga ang pag-schedule ng si pagbaba Speaker, ng VAT. di nga ang isang salarin kung ba't hindi matuloy-tuloy ang pagbaba ng VAT. Alam niyo, to be fair po to Speaker D, si Kong Eli San Fernando meron bill para i-abolish yung provincial wage. Yes. At mahigit kalahati na ng Kongreso ay pumirma para i-abolish yung Yes. provincial wage. Kasama dun si Speaker. Pumirma in support. Pati sa pagbaba ng VAT, if I'm not mistaken, pumirma ang mga D. Ba't di natutuloy? Kasi iba yung pumirma at alam naman natin sa Kamara, walang galaw dyan nang walang basbas ng Speaker. Pwede nilang sabihin na parang pipirma kami para hindi halata. Pero kayo, wag kayong pipirma ha. Mas marami kayo. 3 lang kami. Kaya 50 dapat kayo. Tama yung pwersahan sinabi ni na Boss Dante. yung issue na to sa mga susunod na pagdinig. At hindi naman nila kaya sigurong iwasan ng question, pumipirma kayo, bakit hindi i-schedule to? So wala ka palang kwenta, Speaker D, kung hindi mo itutuloy ito. Ganun lang kasimple yun Ako na lang magsasalita. Baka madali si Congressman Tignan natin kung isa-schedule nila yung botohan. Pag hindi ni-schedule, mabuti walang nga kwenta to, i-schedule. Speaker. Pero ang masasabi ko nga, walang separation of powers sa bansa natin between executive and legislative. So nadidiktahan si Speaker? Ang Kongreso ay hindi ang nagdedesisyon. Kasi just to use the example of yung bill ni Kong Eli, syempre gusto ng mga politiko na i-abolish ang provincial wage dahil ang mga botante ng mga congressman ng makikinabang, makakatulong yan sa kanila. Pero yun nga ang isang malinaw din na halimbawa na may mga negosyante na kumokontrol sa mga polisiya sa Kongreso at yun po ay with the backing of the executive. So, I actually think sa ating bansa, napakahina ng lehislatura. Sumusunod lang ang Kongreso sa kung ano ang gusto ng ehekutibo. So ibig sabihin, walang balls yung ating Speaker dahil sumusunuran lang siya sa executive. Well, ang buong lehislatura ay sa ngayon, sunod-sunuran lang sa executive at kahit nga sa mga question ng flood control, nakikita nga natin na kapag natatamaan na ang executive, pinapatay yung storya. Pero pag mga miyembro naman ng lehislatura ay pinag-iinitan, in fact, gusto pa nila doon i-focus yung issue. Kaya I think that's a fair characterization na ang executive naman yung nagkocontrol ng Kongreso. Kasi you're supposed to be the representative of the people, not the representative of the executive branch. Ganon na nangyayari ngayon Parang representative lang ng executive branch ang mga congressman. Can we say na that is happening right now na kayo ay mga kasamahan mo ang para bagang na didiktahan lang ng executive? Tama yun kasi napakaraming mga levers ang executive sa congressman. Kasama na rin yung pag-withhold ng budget. In fact, isang interesting episode nga ay nung si Deputy Speaker Ronnie Puno at ang ibang mga congressman ng National Unity Party ay nag-press con na nagka-question bakit hindi pa ni-release ang budget ng DBM sa DPWH. At hanggang ngayon, wala pang narilisan sa aking pagkakaalam sa buong bansa. Tinanong ko din to after the hearing on Wednesday kung meron na, wala pang kahit isang project sa buong bansa na napondohan na ng executive branch ngayong taon. Kayo po ba nakakatanggap pa ng budget mula sa executive? Lahat nga ng mga congressman ngayong 2026, wala pang narilisan. Hindi, kayo po. Lahat nga, wala. Wala. Sa DPWH. Opo. At syempre may DSWD, may iba-iba pang mga ahensya ng gobyerno na may unti-unti nang lumalabas. Pero
kung ito po ba ay dahil kulang ang pera na ng ating gobyerno o pinipigil lang for some reason ang pag-release ng budget. Pero yun po ay ang explanation bakit mabait ang mga ordinaryong congressman sa executive dahil sila nga ang may control kahit ng pag-release ng pera. Hindi, kasi kaya ako natanong sa inyo yun, kasi sigurado naman ako, dahil sa ginagawa ninyo, hindi kayo nabibigyan ng pondo ng executive. Pero kinakaya ninyo. Nakakaya ninyong mabuhay, nakakaya ninyong gampanan ang inyong trabaho bilang representative ng inyong lugar. Pero bakit kaya sa tingin ninyo itong mga kasamahan ninyo hindi kaya yun? Hindi masatisfy sa sahod lang nila. Kailangan talaga nilang kumita. Actually, I think in the overall picture, malaki ang ginagastos ng mga politiko para manalo sa kanilang mga posisyon. Kaya ang ninanakaw nila ay para lang din manalo sa susunod na eleksyon. At ang iba nga ay natatalo pa at gumagastos pa. Kaya ang dapat baguhin siguro yung sistema na magastos ang ating mga eleksyon. Kaya din naman yung mga iba, kung ang pinapalabas nila, hindi naman sila nagnanakaw, pero ginagastos sila sa kampanya ang pera galing sa mga donor. Kaya kailangan palaging tignan magkano ang ginagastos ng mga politiko para manalo sa kanilang mga eleksyon at ano ang kapalit ng ginagastos nila. In my case, swerte lang ako na may kakayahan na ako bago ako pumasok sa politika at hindi ko naman napapakinabangan ng ating pwesto ngayon para sa aking pribadong interes kasi binenta ko na rin ang aking negosyo. Kaya nandito lang ako dahil in-enjoy ko yung ginagawa ko. Pero kung hindi po sa nagkataon lang na may kakayahan ka at gusto mo lang pumasok sa politika, kung ikaw ay nangangailangan ng suporta ng iba, maaaring sabihin na maraming mga congressman at senador ay may magandang intention sana. Pero dahil nakaasa sila sa mga funder, kung galing sa nakaw sa gobyerno man o sa mga negosyante man, ang resulta po nito ay hindi nila kayang paglingkuran yung interes ng karaniwang tao. So may kakayanan kayo bilang tumakbong Congress. May kakayanan kaya kayo tumakbo ng senador? Kasi gusto namin kayong tumakbo eh. Well, ang gusto ko kay Donald Trump noon, bago siya pumasok sa Iran, ay ipinagmamalaki nga niya na hindi niya kailangan tumakbo para yumaman. Dahil mayaman na siya. Kaya kaya niyang paglingkuran ang ordinaryong mamamayan. Pero ang iba naman nananalo na hindi kailangan gumastos ng malaki. At ang point ko naman ay hindi lang naman dapat ang mga mayayaman ang tumakbo. Pero ang point na sila ay para sa bayan dahil hindi sila nagnanakaw galing sa flood control. Pero ngayon na tinatalakay ang mga economic policies, tahimik sila sa mga makakatulong sa mga ordinaryong tao kasi hindi man galing sa flood control ang pondo nila, galing naman sa mga donasyon ng mga negosyante. So itanong natin ngayon sa ating mga kababayan, gusto nyo bang tumakbo si Kong sa Senado? Uy. Comment kayo dyan ha. Dami na daw, masyado, magkakamag-anak na. Nandun pa yung mami niya sa Senado eh. Hindi, kung maganda naman ang ginagawa eh. Oo. Hindi, in fairness na-interview ko ang mother nyo eh. So, alam ko na maayos ang ginagawa. Di ba last term na nung ano niya? Yun lang kasi ang reservation ng tao eh. Kasi nga yung anti-dynasty bill, pabor ka ba doon? 'Di ba? Kasi syempre may nanay ka sa Senado. Tapos dahil sa mga ipinakikita mong husay ngayon, tsaka pagmamahal sa bayan, parang gusto rin ng mga tao Pero na. ang tanong diyan, mas gusto mo ba si Soto na kahit walang kamag-anak na nandun kaysa sa kanya? Ayun lang. Ayun nga kasi hindi ako naniniwala ako sa naniniwala ako sa yung dynasty na mabuti. Meron din naman mga dynasty na masama. Oo, hindi ba? Pero tanong, si Kong, gusto mo ba? Sa totoo lang, ayoko naman talagang maging politiko at hindi naman ako excited na tumakbo para sa anumang posisyon sa susunod na eleksyon. Gusto ko lang na magkaroon ng malaking pagbabago ngayon na. At ang wish ko nga sana over the past few months was magkaroon ng mas malaking political changes sa ating bansa pero hindi na isa katuparan. Pero ako po naman kasi ay may magandang ng buhay bago ako pumasok sa politika at hindi man ako masyadong excited na tumakbo para sa isang posisyon. Now that being said, pagdating sa question of dynasty,
ako po ay sangayon sa anumang pinaka-extreme version of the anti-dynasty bill kasi nga hindi naman kami sa aming pamilya nakikinabang sa ating mga pwesto. So kung ano man ang oportunidad para mag-occupy ng isang position, then tatanggapin na lang natin. Pero ang masasabi ko nga na nagiging diversion na rin kasi yung question of political dynasty eh. Parang yun ay naging misdiagnosis ng tunay na problema ng ating bansa. Na ang tunay na problema ay more of corruption in government and control ng mga negosyante sa ating politika. Hindi yung maraming mga magkamag-anak na nasa mga pwesto sa gobyerno. Pero kung pinag-uusapan na natin ng mga reforma sa politika na talagang makakatulong, hindi yung pag-regulate sinong pwedeng mag-occupy ng mga posisyon. Dapat bawasan ng mga posisyon. I think nabanggit ko naman na din ito noon, pero kaya lang naman nagkakaroon ng political dynasty dahil ang daming mga pwesto sa Kongreso, 318. Kaya may mga mag-asawa, magkapatid. Kung gawin na lang natin 100 ang kung mga posisyon sa Kongreso, malaki pang matitipid ng ating bayan. Kung tanggalin na lang kaya yung mga Mas congressman. maganda. I mean, Party list. marami naman mga ayaw na maging unicameral kasi ang isip nila baka yung mga nasa Kongreso makikinabang kung wala ng Senado. Pero kung ano man ang sistema, kung per province o national, kasi yan naman ang debate between Congress and Senate is secondary to me. Ang point is, ako'y pabor sa anumang sistema ng ating gobyerno na makakabawas sa mga pwesto sa ating gobyerno. Kasi pag parami ang mga politiko, parami Marami din magnanakaw, ang no? kailangan na magnakaw para to feed themselves, di ba? At I think yun ang sakit kasi ng ating bansa. Ang populasyon natin ay mas maliit sa ibang mga bansa pero mas maraming mga miyembro ng Kongreso at Senado. Kaya siguro mas malaki din ang corruption dito. Parang nalilito tayo kung sinong magnanakaw kapag sobrang dami. Pero pag konti lang yung magnanakaw, madali nating Hindi, ang ma-pinpoint. unang Ganun ba? Ang magandang unang tanggalin dyan yung maingay na tabingi, yung bading. Tanggalin mo kaagad dyan. Party list na naman. Kaya nga, Si ang- Percy Paloma. nalulungkot ako na sinasabi ng iba, ang sakit ng politika sa Pilipinas, ang dynasty. Kasi totoo man yan, maraming ibang mga sakit. At ang mga sakit na yan ay magagamot pagbawasan mo lang ang mga pwesto sa Anong gobyerno. stage na yan? No, stage Sakit ano na yun? Stage 4 ba yan? Sinabi ko nga kanina, naisip ko na napakababa na lang ng pag-asa natin sa mga susunod na mga taon dahil sa laki ng ating utang. Kaya baka stage 4 na ang Pilipinas. Hindi ka ba napapagod? Pinaglalaban mo, nasa tama ka, alam mo, nasa tama ka. Pero bakit parang wala nakikinig? Kaya Hindi nga, ka ba napapagod sa ganyan? O-frustrate. aaminin ko na, nung January, akala ko magkakaroon pa ng malaking pagbabago sa ating bansa. At hinihikayat ko ang mga iba na ilabas din ang mga impormasyon na meron sila at sana talagang magkaroon ng malaking pagbabago dahil sa issue ng flood control. Pero ang nangyari, successfully na pagtakpan na ang issue ito at walang talagang nangyari. 'Di ba? Kaya ang ginagawa lang natin ngayon ay to make the most of the opportunity now to advocate for lower government spending, less corruption in government because of this economic crisis. Pero mas interesado ako sana kung mabuksan ulit yung flood control kasi yun yung talagang kailangan na pag-usapan. Tungkol kasi sa accountability sa mga politiko natin yan. Pero ngayon, mga politiko, ginagawa pa nila na sila ay bida dahil nasa krisis tayo ng langis at sila ay may ayuda na pansolusyon. Pero pag malilimutan natin ang issue ng flood control, parang we're playing into the hands of the people that want to cover up the issue. Kung, nabanggit nyo na yung flood control. Marami kasi nag-aantay dun sa sinabi ninyong Cabral Files Bakit hindi na tumuloy-tuloy yun? Ba't hindi lumabas na yung talagang dapat lumabas dun? Salamat po sa inyong tanong. Nung early February nga, may inilabas akong post na may iba pa akong ebidensya na ilalabas. At through that time, marami akong mga kinakausap na mga senior sa akin sa politika mula sa iba't ibang mga sektor. Kasama na ang mga dating mga
naging guest sa inyong show. At gusto ko sanang ilabas na lahat ng mga ebidensya tungkol sa korupsyon sa flood control. Pero ang payo sa akin ng lahat ay kung ilalabas ito ngayon, wala din naman patutunguhan. Pero ang sinabi ko, bakit na lang hindi ilabas na lang din? Ang isang konsiderasyon ay yung mga testigo nito ay buhay pa. At kung ilalabas lahat ngayon, baka hindi sila mabubuhay pa. Dahil ang fear, for example, of Zaldico, bakit hindi siya umuwi sa Pilipinas at ilabas lahat ng alam niya ay not misplaced na sinasabi nga ng iba, baka yung Ninoy Aquino International Airport ay magiging Zaldico International Airport. Di ba? Diba? Kasi puro aeroplano niya yun nandun eh. Oh, pero just to use that example, Zaldi knows the whole story that can implicate the people who are behind flood control. Pero baka hindi niya inilabas lahat ng kaya niyang ilabas dahil naiisip din niya na wala naman patutunguhan. At yung mga iba din na nasa gobyerno pa ngayon, marami pang mga nasa gobyerno ngayon ay may alam pa tungkol sa totoong nangyari sa flood control. O may mga natanggal sa gobyerno na nandito pa sa bansa na maraming alam tungkol sa tunay na nangyari sa flood control. At kilala natin sila, may ebidensya tayo galing sa kanila, pero hindi ito inilalabas ngayon kasi ang sinasabi nila, wala naman nangyayari at baka kung lumabas ngayon, may mangyari pa sa kanila. Pero at least may konti tayong consolation. At ito po ay ito. Naniniwala ako, kung hindi mangyayari ang accountability ngayong taon, mangyayari siya by 2028. Kasi ang lumalabas actually hindi lang isa, kung hindi napakaraming mga tao ang may sufficient evidence that will implicate the people who are really behind it. And basta ang ating gobyerno ay determinado na panagutin ang mga behind sa flood control anomaly, then siguro na maraming makukulong by 2028. Alam nyo kung, I'll be honest with you sa tingin ko, like, pinag-usapan natin to kanina eh. Maganda kasi makausap nyo yung mga tulad namin. Hindi ko sa pinagmamalaki. Kasi kami po yung nasa ground. Yung makakausap ninyo, mga politiko. Sa totoo lang, isa sa mga dahilan kung bakit ang mga tao parang ayaw o hindi sumasama ay dahil sa nararamdaman nila na para bang pinaglalaruan sila na unti-unting nilalabas. Bakit na lang hindi ilabas ng bagsakan and let the people judge? Kasi nga, di ba meron tayong kasabihan, the truth shall set us free. But the truth should be the whole truth. It's not the half, not the 3/4. Kailangan buo. Ang nararamdaman kasi ng mga Pilipino ngayon, lalo na sa SOCMED, bakit pa unti-unti ang labas? Bakit ganito? Bakit ganito? Bakit ano ba? Is this politics o nag-iimbento? May script ba? Ba't hindi nyo na lang ilatag lahat? Kami nang bahalang magtansya kung totoo ba to o hindi. Kasi nangyayari, parang, ito hindi naman po para anin yung iba nating kababayan na naglabas. Halimbawa, yung kay Atty. Baligod, kapiraso pa lang, hindi pa nilalabas lahat. Yung sa inyo, kapiraso pa lang, hindi pa nilalabas lahat. Yung kay Kiko, kapiraso pa lang din lahat, hindi pa nilalabas. So tuloy, ang tao, parang, ano ba? Ano ba talaga yung totoo? Tell us the truth and we will be the one to judge. Di kaya baka inaantayin yung mamatay na yung matapos sa kanyo ilalabas Kasi na to. naintindihan ko yung sentimento na kailangan protektahan yung mga ibang taong buhay pa na nandyan. Pero hindi ba hayaan na lang natin ang katotohanan ang siyang humusga? Well, may... Mag-agree ba si Kong Liviste sa akin kung sasabihin ko na yung sinasabi ni Banat Bay na itodo,
baka mas lalong ma-overwhelm yung tao tapos hindi nila alam kung ano ba yung kung saan sila magfo-focus, kung sabay-sabay ilalabas ng buo itong ano na to. Well, meron akong direct sagot na yung iba hindi nila inilalabas lahat dahil ang iniisip nila ayaw nilang makulong kung sila ay sangkot sa issue na yun at sila ay maaari sana maging whistleblower. In my case, wala naman akong kinalaman sa flood control kaya gusto kong ilabas pero hindi din naman galing sa akin ang impormasyon. Galing sa mga tao na ipinagkatiwala sa akin o na balitaan ko lang sa kanila ang impormasyong ito. Kaya kung manggagaling lang din naman sa akin, sasabihin naman ng ating kagalang-galang na mga opisyal sa gobyerno, fake news ang galing sa akin. Kaya ang pinaka-importanting mangyari, maglakas loob ang mga tao na may direktang involvement dito na magsalita. Pero ang problema, kung hindi naman sila susuportahan either ng gobyerno o ng mga tao, makukulong sila. Kaya si Zaldico lang ay may sapat na impormasyon para ma-explain yung buong kwento. Pero kung sa tingin niya may patutunguhan ang paglalabas niya nito, siguro inilabas na niya. Pero inassess nila na hindi, kaya siguro after November, tumigil na. Ba't hindi nyo naisip kong na magtulungan kayo ni Zaldico? Actually, yun yung inaasahan ko na yung iba ay lumabas din. At pag ang isa ay mag-tell all na, yung mga iba ay maglakas ng loob din na mag-tell all na. Pero alam mo, dapat pinag-uusapan na ito off-cam eh. Kasi nakikinig din yung mga espiya ng gobyerno dito eh. Kuha sila ng idea. Oo. Baka biglang bukas patatahimikin yung iba dyan. Pero alam naman nila ito. Ang point ko lang kasi is kung may mag-move ng isa sana, baka in fact, I know for a fact na naturally mas lalakas ng loob yung mga iba dyan. Pero kahit isa ay hindi naglalakas ng loob kasi yung Nag-aantayan kayo. na pick up ko sa kanila, hindi din sila nag-aantayan. Napakalayo sa tingin nila ang readiness ng taong bayan para tumugon kung ilabas nila ang katotohanan. Kasi kung sakaling sa 2028 yan nilabas, magmumukhang propaganda. Pagkatapos ng election to. Pagkatapos daw ng eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon. Kaya alam kong yung iba sa inyong mga nanonood ay gustong ngayong taon na magkaroon ng accountability. Pero ako ang siguro isa sa mga pinaka may gusto na magkaroon na kaagad ng accountability. Pero ang in fact aking at attempts over the past few months ay ma-advance ito, hindi lang sa mga bagay na alam na ng iba, pati sa mga ibang bagay na hindi pa alam ng iba. Pero ang masasabi ko lang po, at least by 2028, magkakaroon ng accountability. Tsaka hindi lang ikaw kung ang may may ganitong pinangahawakan. Marami din kayo eh. Andiyan din si Manong Chavit. Ikaw, yan sa... Halimbawa, si Gov Chavit may April 14 sana na ngayon pinospone. Nung pinospone, may nangyari ba sa na reaction ng tao? Wala. I mean, we just allowed it to happen, di ba? So parang lumalabas, we're allowing the cover-up to get away with it, and if that is the case, then lalong hindi nagkakaroon ng lakas ng loob ang mga tao na may first-hand information tungkol dito na magsalita. Tapos yung tingin pa ng tao ngayon sa inyo na mga ganyan na parang nakikisabay na lang kayo sa mga... Kasi halos lahat may mga may mga kanya-kanyang hawak na ilalabas ko to pagdating ng panahon na ganito. So yung ibang mga netizen, inisip nila na ay nakikisabay lang yan sa nakikisabay lang yan kasi parang naging uso na Meron si Chavit, meron ikaw.
meron maraming may mga hawak na alas na palagi nilang sinasabi na hindi pa namin to ilalabas. Ano pa, sa tamang panahon. So yung mga tao naiinip na, sinasabi na nga nila magsabay-sabay na kayo eh. Ilabas nyo na lahat yan eh. Para Actually, magandang idea yung magsabay-sabay na. In fact, dapat Oo, yung, diba? mag-uusap na tayo kay Chavit. sabay yung tipo isang buhusan Pero nyo na. Si Chavit ay parang din ako eh. Hindi naman kami yung directly may involvement sa flood control. Kaya kahit na ilabas ni Gov Chavit ang ibang ebidensya niya, sasabihan lang ng mga ibang ahensya ng gobyerno na hindi naman galing sa kanya yan. 'Di ba? Kaya ang mas mahirap kasi yung tao na involved kasi halimbawa siya yung nag-implement ng nakawan, kung magsalita siya, ipapakulong siya. 'Di ba? Kaya ang importante tayo katulad ni Gov Chavit ay dapat mag-encourage ng mga tao na directly may involvement na magsalita at yun po ay mangyayari kung ang inyong mga manonood naman ay susuporta sa kanila kung sila ay magsasalita. Katulad yan kung sinabi nyo kanina, ito, huling tanong ko na, yung iniingatan nyo yung buhay ng mga involved dyan sa... Para pagdating ng 2028, buhay pa sila. Oo. Pero, di ba sabi nyo, para kayo sa bayan. Kung iilan lang naman din naman sila na tao at ilang milyon ang makikinabang sa magiging... Pero ito yung dahilan kasi kailangan buhay sila sa 2028 para kapag nakikinig kasi yung mga taong sangkot sa flood control eh. Change topic. Para pag may Blue Ribbon Committee hearing sa 2028, buhay pa yung mga tetestigo tungkol sa okay. anong tunay na nangyari nung mga nakaraang mga taon. Pero kung alam mo, dalawa tong tanong ko, no? Sundutan ko lang yung sinabi niya. Alam mo, isa lang ang mamatay. Palagay ko tapos na to eh. Pagka meron lang magbuwis ng buhay. Kasi yung galit ng tao talagang sobra na eh. Alam ko kung Pag may isa pa, delikado na. Pangalawa, yung mabigat tong binitawan nitong mga Marines. Bakit hindi kayo makipagtulungan dun sa Marines na parehas lang din yung pinatutunguhan eh? As you mentioned, there's actually another batch nga of Marines na dapat lumabas nga din, di ba? At saka hindi ko din alam kung alam to ng publiko, pero ang sinasabi daw, mahigit 100 yung mga so-called basureros. Yes. Pero yung mga iba, baka nasa control pa rin, kaya hindi lumalabas. At siguro, ang isang iniisip ng ibang mga Marines ay yung mga unang 18 nga, kinasuhan nung lumabas sila. Kaya napakahirap po kasi ang environment ngayon para magsalita. Pero mabuti nga lumabas yung 18 at nabanggit ko naman din kanina off camera. Yes. Meron din naman akong konting naging kinalaman sa paglalabas noon. Konting-konti lang naman. Pero gusto ko sana na sinabi nyo nga, pag may lumabas, yung iba lalabas din. At inasahan ko na magkaroon ng snowball after that. In fact, kaya dapat by February 25, People Power 40th anniversary, Yes. lumabas lahat nito. Discover New York's art scene. Book top hotels and flights at cheap rates with Agoda. See the world for less. Book now.